Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon is karugtong siya ng last week na shinare ni Pastora about the agent of transformation. Amen. Ano ba yung ating itutuloy na na topic? Introduction, ang unang minention ni Pastora is the church mission or transformation. Pangalawa is the agent of transformation. At yung pangatlo is ministering to the in the high places. Dito tayo sa pangatlo natin, tapos si Pastora yung 1 and 2. Pero itong pangatlo is may dalawang part pa, ngayon, tsaka next week. Next week po is hindi tayo face to face. Online natin itatapusin yung part 3. Pero itong manual na to, gawa to ni Pastor Wilbert. Dinownload sa atin, pero tinapos to ng 3 days. Sa ginanap sa di ba? Sa may Goshen. Sa Goshen to, yung mga naka-attend sa Goshen, tinapik niya to sa Goshen. Alam ko naka-attend ako nito. 3 araw namin tong tinapos. Yung agent of transformation. Ito tayo sa ministering to the people in high places. Pang-unang tanong, who are the people in high places? Sino ba ito nasa Sila ba yung mga high na people? High na high? Hindi sabihin high na yung baka ibang isip nyo, kasi pag sinabi na sa high people, mga high. Hindi. Sila yung mga nasa sa estado, sila yung nasa posisyon, nasa taas na posisyon. Sabi dito ni Pastor Wilbert, the influentials, sila yung kapag sinabi, marami silang mga tao sa baba. Kung ano sabihin nila, mabilis nilang ma-influensyahan. Sila yung mga intellectuals, yung talagang matatalino. Pag sinabi influensya, sino unang nasa isip nyo? Mga politicians, di ba? Mga ma-influensyahan yan. Mga leader. Mga leader. Tapos mga intellectuals, sino yung mga unang sa isip nyo? Yung mga nasa mga scientists, di ba? Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa natin sa school natin sino yung mga naka-discover ng mga to, di ba? Di ba hanggang ngayon kikilala pa rin kasi meron silang iniwan na legacy, yung talino nila hindi sila nakakilala kay Albert Einstein. Di ba? Hindi ako 'yon. Patay na po si Albert Einstein. Siya yung may ng theory of relativity. Isaac Newton sa gravity. Di ba? Sila yung mga naka-discover. Kaya sila yung mga intellectuals. Sila yung tinitingala ng mga physicists at mga scientists. Yung mga intellectuals. Mga financial authorities. Sila yung mayayaman. Sino ba yung mayaman sa atin? Mayayaman. Mayaman tayo sa kaibigan. Hindi, yung financial wealth. Diba? Sila yung mga, sino ba yung mga mga Isabel Ayala. Sintap. Henry C. Ay, wala na pala si Henry C. Mga C family. Di ba? Mga C family. Sino ba pinamayaman ngayon? Si Marcos? Hindi. Hindi pinamayaman ngayon sa Pilipinas. Si yata ngayon eh. Si Marcos na? Oo. Hindi ko alam yun Hindi, ang pinamayaman ngayon si Villar ba? Enrique Rason na. Yung may-ari ng Soler. Tsaka meron siya may-ari ng port. Malaki ang stock niya sa port. Ayan yung mga mayayaman dito sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas lang 'yon Sa ibang bansa marami pa. Mga bilyonaryo. Sabi dito financial authorities in our society are in the high places. They are not easy to reach and minister to. Mahirap silang maabot. Kasi sa kanilang mga status sa buhay. Sino ba pwedeng punta ka sa bahay ni Elon Musk? Elon, best friend, punta tayo sa bahay. Di ba pwedeng gano'n? Kasi matindi ang mga security ng mga yan dahil sa kanilang estado sa buhay. Sabi dito, before they listen to us, they are looking for something that will impress them. But, sabi dito, the moment we secure their trust and lend their ears to us, the possibility of knowing God and His purpose for their lives are so big. Kasi sila nga yung mga ma-impluwensya. Kapag sila ang naligtas, iba yung magiging malaki ang harvest.
'Di ba? Malaki yung harvest. Kaya sabi dito, the possibility of knowing God and His purpose for their lives are so big and they will be of great help to work in partnership with us in advancing the kingdom of God. Amen? Tanong ko, pagkakataon ba kaya tayong makasalamuhan ng mga taong ganito? Wala. Pero 'di ba, nakamayan mo ba si yung nangangampanya? Di ba yung mga politician nakamayan natin, at least nakasalamuhan natin, hindi nga lang natin sila nakausap, pero may pagkakataon. Sabi nga malit ang mundo. Di ba? Malit ang mundo at baka may pagkakataon na makasalamuhan natin yung mga taong to. Pero hindi ito yung talagang target natin. Sabi, may mga kanya-kanya time purpose. Hindi naman ibig sabihin pipilitin ni nanay na pumunta sa Malacanang at kausapin si Bongbong. Sabihin, palato naman. Oo, hindi naman pwede yun. Sabi dito, principle of preparation for the marketplace ministry. Lahat tayo, meron tayo kanya-kanyang marketplace. Tama ba? Ano ba yung sabi? Ano ba yung pinag-aralan natin tungkol sa marketplace? Ano ba yung marketplace? Sino nakakaalala? Kung nasaan ka. Kung saan yung matagal yung oras mo. Ayun yung marketplace mo, di ba? Sabi ni Pastor Wilbert, kung saan yung 8 oras na ginugugol mo. Si Bajek, saan ka matagal? Sa bahay. School. Sa bahay na lang kasi tapos na mag-aral. Di ba, meron tayong marketplace kung saan tayo ginugugol natin yung oras natin. Ano yung marketplace natin? Kaya, piniprepare tayo doon sa marketplace natin. At wag natin hayaan na umalis tayo doon na hindi tayo nakaroon ng impluensya. Amen? Ayun yung ating purpose. Sabi sa Luke 2:49-52, pakibasa po. And he said to them, why is it that you were looking for me? Did not know that I had to be in my Father's house. But they did not understand the statement which he had made to them. Amen. Ang ating Panginoong Hesus, yung siya'y bata pa, hinahanap siya ng kanyang magulang. At nakita siya sa temple. At tinanong siya, ano ginagawa mo dito? Sabi niya dito, tinanong niya yung magulang niya. Di mo ba alam? Sa bahay ako ng aking ama. Nagulat yung tatay tsaka nanay. Doon bahay natin, bahay mo to. Diba? Kasi alam ng ating Panginoong Hesus yung kanyang marketplace. Ang kanyang magiging lugar kung saan siya maglalagi sa bahay ng kanyang ama. Doon sa temple. At doon siya makikipag-diskusyonan sa mga high people. Sino ba yung mga high people nung araw sa temple? Sila yung mga high priest. Sila yung mga Sadducees na lagi niyang nakakaaway. Diba? Kasi ayun yung nasa high places. Sabi dito, and he went down with them and came to the Nazareth and continued in subjection to them. And his mother treasured all these things in her heart. And Jesus kept increasing wisdom, stature, and in favor with God and men. Yung sila umuwi na, di natapos yung ministry kasi bata pa si Jesus, 12 years old pa lang. Kaya inuwi muna siya ng kanyang magulang. At doon siya nagpasakop muna hanggang siya ay maka-abot ng kanyang first ministry kasi first ministry niya is 30 years old. Kaya yung 12 to 30 years old niya, na doon siya sa umbrella ng kanyang magulang. At hindi lang naman siya doon nagmukmuk lang. Ang sabi doon, habang siya ay nasa kanyang magulang, he kept increasing wisdom, stature, and favor with God and men. Amen. Bago tayo magdiretso is mag-pray muna tayo. Masyado ako nawiwili. Amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, na bigyan mo kami, Lord, increase our capacity to receive, Panginoon, para maintindihan namin, Lord, ang iyong mga salita at may apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I-bless mo, Lord, ang bawat isa na nandito, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga pamilya. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay. At sila, Lord, ang gamitin mo upang ma-reach po sila. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Si Jesus, hindi lang siya sa 12 to 12 years old hanggang 30 years old, hindi siya nag-petics. Diba? Pinag-aralan niya salitaan ng Lord. Diba? Increase yung knowledge niya. Kaya nga yung
unang ano niya, yung unang tawag dito, temptation niya eh. Anong pinanlaban niya kay Satanas? Word of God. Sa ulado niya yung Deuteronomy. Sa ulado niya yung bawat salita kanong araw ang Bible walang mga verse. Walang number. Nalalaman lang nila kapag yung umpisa ng kunyari sa Isaiah. Yung unang word, doon lang nila malalaman, yung prompt na ito yung word of God. Pero wala kasi mga verse ng araw. Kaya ang ating Panginoong Hesus, sa ulado niya lahat ng salita ng Lord. Kasi alam niya, magagamit niya ito sa kanyang journey dito sa lupa. Kaya, He increases wisdom and stature and favor with God and men. Sabi, discover the purpose of your life. Tinanong tayo ni Pastora last week, ano ba yung purpose natin? May purpose ba tayo? Meron. Ano yung purpose natin? Ha? To glorify God. Ang tawag doon kasi universal purpose. Ibig sabihin noon, universal purpose, lahat tayo. Lahat ng kanyang nililang, lahat ng kanyang creation, ang purpose nito ay to glorify God. Diba? To glory. Ayun yung universal purpose, pero may kanya-kanya tayong specific purpose. Lahat tayo may universal, pero meron tayong mga specific purpose. Amen? Paano natin ito madidiscover? Pakibasa po sa Luke 2:49. He said to them, why is it that you are looking for me? Did you not know that I have to be in my Father's house? Ating Panginoong Hesus, alam niya yung kanyang specific purpose. 'Di ba? Yung bumaba siya sa lupa, alam niya yung mission niya. Alam niya yung gagawin niya. 'Di ba? Alam niya yung gagawin niya, alam niya yung mission niya. Alam niya yung kanyang kahinatnan. 'Di ba? Kaya nga umpisa pa lang lagi niya nang iniisip yung kanyang kamatayan, 'di ba? Yung cup, 'di ba? Kasi ayun yung pinaka dulo ng kanyang ministry, 'di ba? Pero alam niya mangyayari 'yon. Kasi alam niya yung salita ng Lord. Alam niya yung prophecy na kanyang mission. Kaya alam ng Lord ang kanyang purpose sa buhay. 'Di ba? To be in His Father's house. Discovering the purpose of life gives clarity to our life assignment. Tayo ba lahat may assignment? Assignment tayo releases the passion to serve and causes us to focus in reaching our destiny. Sa akin, parang ganito yan ang sasakyan, kotse, ano ba purpose ng kotse? Ba't ka bumili ng kotse? Service? Sakyan? Ipagyabang? Meron ganun, di ba? Kaya nga bumibili, may sasakyan, bumibili ulit ng isa pa, na marami pa, na mas mahal pa, kasi dahil alam yung purpose. Pero ang pinaka-main purpose niyan, para madala tayo doon sa destination pupuntahan natin. 'Di ba? Ang sasakyan, ang purpose niyan, para safe tayo makapunta doon sa destination natin. Ayan yung universal purpose ng sasakyan. Lahat tayo, kaya may ganyan sasakyan, para lahat tayo makapunta sa destination natin nang mabilis. Kasi pwede naman maglakad, pero pinakamabilis yan. At hindi lahat ng sasakyan, iisa yung pupuntahan. Diba si Maripi? Iba-iba. Kanya may specific na tayong dadaanan. Kaya, ang purpose ng sasakyan natin, dadalhin tayo sa destination, pero yung specific na destination, nasa individual na tao. Hindi naman si Bajek pwedeng pumunta sa kantong lugar, ako sa lahat tayo kung sa isang lugar lang, traffic ang mangyayari sa atin. 'Di ba? May mga kanya-kanyang destination dahil kanya-kanyang purpose. Ayan yung purpose ng sasakyan. Pero may mga rules yan. Para ka mapunta sa destination, may mga rules kang dadaanan. Pwede bang pag pumunta ka sa EDSA, mag-counterflow ka? Di ba may rules? May rules sa daan Para bakit mo kailangan sundin yung rules sa daan? Para maging safe, di ba? Para maging safe, totoo yan, di ba? May destination ka, pero hindi ka pwedeng pumunta doon ng sarili mo lang. Yung sarili mong rules. Kasi kapag sarili mong rules, ano mangyari sa'yo? Madidisgrasya ka. May ganun din ang buhay natin. Ang purpose natin, ano ba purpose natin? 'Di ba? Mag-glorify ang Lord para
Ano yung pinaka-destination natin? Makasama siya sa eternity. Pero, may daan. At sabi ng iba, or religion, is toward to heaven daw, sabi ng isa. Pero hindi. 'Di ba? Lahat daw ng religion papunta daw sa langit. Lahat daw ng ano. Pero hindi. Di totoo yun. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isang address lang yung pinupuntahan natin. 'Di ba? Isang address lang. Isa lang address ng langit. At ang way lang ang ating Panginoong Hesus. At kung hindi natin sinunod yung rules ng daan, maliligaw tayo. Kasi, di ba kaya nga, pag di na lang gagawin natin, magwe-waste tayo. Guys. Para malaman natin yung tamang daan. Di ba? At pag di natin ginawa yung, hindi natin sinunod yung rules, mapapahamak tayo sa daan. At mahirap mahanap yung daan. Sinabi rin sa Bible, di ba? Yung daan na yun is makipot. Masalimuot. Lubak-lubak. Di ba? At marami taong ayaw dumaan doon. Di ba? Yun yung totoong journey ng buhay. Maliit na daan. At konti lang ang nakakasumpong ito. Kasi ayun yung ating purpose. Ang ating purpose is makarating kasama ng ating Panginoong Hesus sa langit. Amen? At kung di natin alam yung purpose natin, walang clarity, hindi maliwanag, anong nangyayari sa atin, magkakawindang-windang ang buhay natin. 'Di ba? Magkakawindang-windang ang buhay natin. Kung walang purpose o walang clarity sa ating assignment. 'Di ba? Pag binigyan ka ng assignment ng teacher mo, sabihin sa'yo, sagutan mo yung ganitong tanong, pero hindi sinabi anong page. Parang hirap, di ba? Parang hirap. Okay, siya sabi ng sagutin mo yung tanong sa libro. Hindi sinabi ko anong page. Anong tanong kaya sa libro o sasagutin mo? Di ba? Ang daming tanong sa libro. Kailangan may clarity para malaman natin, magawa natin yung ating assignment. Pangalawa is, live and minister under an accurate covering. Paano tayo magkakaroon ng accurate covering? Sabi, pakibasa po sa Luke 2:51. He went down with them and came to Nazareth, and he continued in subjection to them. And his mother treasured all these things in her heart. Amen. Sabi din, live and minister under an accurate covering. Lahat tayo nag-aral. Mula elementary, high school, pagdating ng college, nagbago-bago na. Depende na yan sa anong karirang gusto natin. Pwedeng engineering, pwedeng medical, pwedeng IT. Pero yung first, secondary, primary tsaka secondary, isa lang. Isa lang yung high school tsaka elementary. Pero pagdating ng college, nagbabago. At doon, hindi pwede tayong, kumbaga, kung hindi tayo magpapa-under ng ating school, sa ano lang, kay nanay lang tayo magtuturo. Tapos pumunta tayo sa trabaho. Ito po yung resume ko. Saan ka nag-aral? Sa bubong sa bukid po, sa bubong ng sige mo magtatanggap sa trabaho. Sa ngayon, nung araw siguro pwede pa kasi pero pag engineering kunyari, maghahawak ka ng mga makina at magtatayo ka ng mga building. Tapos saka nag-aral sa ilalim ng kubo po namin. Tingin nyo kaya enough na yon para bigyan ka ng trabaho ng boss mo? Kasi buhay yung magiging magdi-design ka ng building tapos di mo alam kung paano. Paano kaya kalaki yung poste? Ay, hindi ko. Sabi doon sa pinag-aralan ko, pwede na daw yung kawayan. Pero third floor, kawayan lang. Tingin mo may titira doon sa bahay? Wala. Kailangan may accurate covering ka. Pag magtatrabaho ka ng engineering, kailangan may covering ka ng school mo. Hindi lang school, pati yung PRC, kailangan may license ka bago ka makapag-practice. Kasi mahalaga yon dahil buhay yung nakasalalay, lalo na kapag magdi-design. Kaya kailangan natin ng accurate covering. Sino yung covering natin spiritually? Pastora? Ating Diyos, di ba? Ating Diyos, ating Panginoong Hesus, ating pastora, ating mga spiritual leaders, mga magulang, mga anak, kayo covering kayo? Magulang, di ba? Kumbaga merong kumbaga sa payong, mayroong covering
hanggang sa maliit. At kung di accurate yung covering natin, hindi natin magagawa yung ng tama, yung ating assignment. Ang ating assignment. Sabi dito, sometimes God allowed us to be under the covering of people who doesn't even know the plans of God in our lives. God uses them to teach us submission, obedience, and patience while waiting for the right time for us to be released. Amen? Ang military, hindi yan pwedeng susugod yan. Dapat yan may proper training. Diba? Kung paano humawak ng baril, kung paano humawak ng granada, kung paano humawak ng ano man yung equipment ng ginagamit sa military. Kung hindi, ano mangyayari? Baka pag umpisa pa lang, mapatay mo na yung kasama mo. Ganun pala. Ay, pag pinindot pala to, babaril pala. Di ba? Ay, nakatutok sa kasamahan mo. Wala pa lang, hindi pa tapos, hindi pa nagsimula yung gera. Ang dami na casualty sa kampo nyo. Di ba? Kasi kailangan lang proper training bago tayo i-release. Nag-train ba tayo? Spiritually? Kaya nga tayo umatin dito kasi kasama to sa training natin. Diba? Kasama to sa training natin. Alamin natin yung salitaan ng Lord. Pag nagbabasa ba tayo, natitrain ba tayo? Natitrain tayo kasi ang Holy Spirit ang bibigay sa atin ng revelation sa ating araw-araw na assignment. Oh. Yan. Letter C na ba? Teka lang, balik natin ha. Parang letter B pa lang. Tama, letter C na. Okay. Letter C, grow in wisdom. Sabi sa Luke 2:52, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Sabi, wisdom is the ability to provide solution to problems. It is essential in governance. Amen? Ang isang businessman, ano unang tinitignan niya sa isang lugar? Yan, businessman ako. Punta ako sa Baclaran. Maraming tao. Ano pa? Komportable. Yung lugar. Ano ba? Accessible ba? Pero unang tinitignan ng isang businessman, ano ba pangangailangan ng lugar na to? Diba? Kasi kung magbibigay ka ng, meron na sila, walang bibili. Diba? Walang bibili. Pero yung, kung mapoprovide mo yung pangangailangan nila, siguradong sigurado, patok ka sa takilya. Diba? Kunyari, isang village, walang tubig. Ano ba po provide mo? Kuryente? Meron na silang kuryente. Tingin mo, meron bibili ng kuryente sa'yo. Diba? Pero kung wala silang tubig, ang unang bebenta mo, yung pangangailangan nila. At kung ma-meet mo yung pangangailangan nila, kikita yung business mo. Di ba? Di ba? Ngayon, daming kasi nung araw, kulang yung coffee shop. Ngayon, sobrang dami ng coffee shop. Halos hindi na mabenta kasi dikit-dikit na yung mga coffee shop. Di ba? Dahil napuno, na-surpass niya na yung pangangailangan, yung supply ng pangangailangan ng tao. Ano nangyari? Wala nang bumibili masyado kasi ang dami na masyadong may coffee shop. Di ba? Konti na lang. Ayun, pagandahan na lang, pasarapan na lang ng lasa. Pero, kung nag-iisa lang yung coffee shop doon, kahit di pa masarap yan, di ba? Meron pa rin bibili yan. Di ba? Kasi nag-iisa ka lang. Kumbaga, na-monopolize mo na yung product mo. Kaya nga, maraming research and development Nagde-develop sila ng mga bagong products para sila lang yung meron nun. Para sila lang yung exclusive sa merong pangangailangan, sila lang, sa kanila ka lang makakabili. Diba? Sabi, ang tawag doon wisdom yun. Hindi ka naman nagbi-business, wala kang wisdom. Diba? Wala kang wisdom. Sabi, to provide solution to the problem. Ano ba yung solution? Ikaw yung solution sa problema. Ayaw ulit. Second Chronicles 1:9 to 9 and 12. Pakibasa po. Now, O Lord God, I promise to my father David, for you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth.
Give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. For who can do these great people of yours? Sunod. Yan. Verse 12. Wisdom and knowledge have been granted to you, and I will give you riches and wealth and honor, such as none of your kings who were before you have possessed, nor those who will come after you. Sino ba yan? Sino ba yan? Solomon. Ayan. Si Solomon, yung pinasa na sa kanya, yung kanyang inheritance na magiging hari, nakausap niya ng Lord sa panaginip. At ang kanyang request, sabi ng Lord sa kanya, anong gusto mo? Ang request niya is wisdom. Kasi sabi niya, napakalaki ng bansa na ini-steward sa akin. Kasi kung wala ang wisdom, magiging disaster, di ba? Sabi niya, my people perish because of lack of knowledge, of wisdom. Pag walang wisdom, nasisira yung isang bansa. Kaya ang hiniling ni Solomon is wisdom. At ito ay ginarant ng ating Panginoon, ng ating Diyos. At hindi lang yon, pati wealth, honor, lahat na hindi niya hiniling, kasi na-impress sa kanyang Lord. Hindi siya mukhang pera, hindi siya mukhang materialistic na hiningi lang. Hindi siya yung revenge na, di ba sabi sa kanya, ba't di mo na lang hiniling yung kamatayan ng mga kalaban mo? Hindi yun hiniling niya wisdom. Di ba? Mas higher doon sa mga ibang kailangan niya. Di ba? Kasi alam niya ang wisdom, magdadala lahat, magdo-domino effect, magdadala ng lahat. Di ba? Magdadala ng lahat. Next. Ito na. Ano yung naging result ng kanyang wisdom na binigay ng Lord? Pakibasa sa 1 King 10:1-2, tas 9-10. Now when the queen of Sheba heard about the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with difficult questions. So she came to Jerusalem with a very large army, with camels, carrying spices, and very much gold and precious stones. Blessed be the Lord your God, who delighted in you, set you on the throne of Israel. Because the Lord loved Israel forever, therefore he made you king, to do justice and righteousness. He gave the king 120 talents of gold, and a very great amount of spices and precious stones. Never again did such abundance of spices come as that which the queen of Sheba gave King Solomon. Amen. Sabi dito, makita natin yung result ng wisdom na binigay ng Lord, ng Diyos sa kanya. Lahat ng abundance, nag-i-inflow. Diba? Lahat pumapasok, kusa. Sabi sa kanya, pakibalik sa taas ulit. Ang ginawa ni Queen Sheba, she came to test him with difficult question. At pumasa si Solomon. Diba? Kaya nga siya binigyan ng mga kayamanan dahil pumasa doon siya sa test. Tayo kaya, pag tinanong tayo, papasa ba tayo? Ilang years na tayo sa Lord? Ilang years na tayo sa Lord? May 2 years, may 5 years, may 10 years, may 15 years. Pag tinanong kaya tayo ng people in high places, kaya ba natin sagutin? Tanungin sa'yo, can you prove God without the Bible? Kaya pa natin sagutin. Diba? Kasi matatalino sila. Tatanungin tayo, itetest talaga tayo. At kung hindi natin alam kung ano yung sasagot natin, paano nila maniniwala sa Lord? Kasi karaniwan sa mayayaman, hindi naniniwala sa Diyos. Mga doktor, mga scientists, mga intellectuals, sabi nilang intellectuals, pero hindi sila naniniwala sa Diyos. Yung mga businessman, karaniwan dyan, mga walang Diyos. Diba? Unang tanong nila sa'yo, without the Bible, can you prove that there is God? Ha? Walang bukasan ng Biblia. Pero patunayan mo sa akin na may Diyos. Totoo yan Diyos na sinasabi mo. Diba? Walang quote ng Bible verse. Diba? At iba pang mga tanong na mahihirap na kapag hindi natin pinag-aralan, hindi natin na-encounter, hindi natin sila ma-reach out. Hindi naman para debatihin sila, kundi maliwanagan sila.
Kasi iba yung debate, tsaka enlightenment. Kasi pag debate, anong mangyayari pag debate? Napahiya mo sila pero hindi sila nakuha. 'Di ba? Na-embarrass mo lang sila pero walang transformation, walang pagbabago. Pero ang enlightenment is sinira mo sila, na-enlighten sila. Nagkaroon sila ng realization. At doon magsisimula yung kanilang transformation. Amen? At Solomon, pumasa kay Queen of Sheba. Sabi ng Bible, if you lack of wisdom, ask. Search. Diba? Hindi tayo yung idle lang. Mag-search tayo. Kaya nga tayo nagbabasa ng Bible para pag-aralan. Hindi yung parang lumagpas lang sa basa natin. Pero, in the end of the day, wala tayong natutunan. Diba? Walang revelation. Walang revelation. Next. How to grow in wisdom. Pero sabi nga, ang wisdom is the end result na. Pero nagsisimula daw ang wisdom sa knowledge. Ano ba yung knowledge? Is collecting truth. Saan ba makukuha yung truth? Saan makikita ang katotohanan? Sa Lord. Sa kanyang mga salita, di ba? Sabi niya, and the truth will set you free. Di ba? Ang katotohanan, nasa salita niya. At, kaya tayo nagbabasa ng salitaan ng Lord para malaman natin yung yung mga katotohanan ng Diyos. Kung ano yung karakter niya, ano yung gusto niya. At, pangalawa, understanding is grasping what the truth means. Understanding is grasping what the truth means. Dito nagkakaproblema. Diba? Nakakaiba-iba na ng interpretation. Nakakaiba-iba na ng pangunawa. Diba? Kaya nga sabi kung walang pangunawa, ask God. Kasi bibigyan niya tayo ng pangunawa. At naniniwala ako, ang Holy Spirit is makapangyarihan. Kahit di natin siya nakikita, binibigyan tayo ng pangunawa. Diba? Naniniwala ako doon. Naniniwala ba kayo doon? Pag nagbabasa tayo ng Biblia, ang Holy Spirit, binibigyan tayo ng revelation. Bakit kamo? May mga nagbasa ng Biblia na walang Holy Spirit, wala silang naintindihan. Walang transformation, walang revelation. Pero tayo namang, mga professor na yun, ha? Kumbaga, mga matatalinong tao, pero wala sila. Sabi niya, 3 beses ko nabasa yung Bible, pero wala akong naintindihan. Kasi wala yung Holy Spirit. Diba? Pero dahil na yung Holy Spirit ay sumaatin, diba? Nagkakaroon na ng Rhema word or living word yung salita ng Lord. Meron ng buhay na salita. Sa kanila kasi patay. Kaya walang nila naintindihan kasi patay yung salita ng Lord. Pero sa atin, buhay yung salitaan ng Lord. Sabi dito, kailangan daw nating maintindihan yung katotohanan. Wisdom is using those truth well in real life. Ang wisdom daw is application na lang ng ating knowledge and understanding. Wala kang wisdom. Kasi wala kang foundation. Ang foundation kasi ng wisdom is knowledge and understanding. Kaya itong tatlong to, napakahalaga nito. Hindi sila basta-basta nagkakahiwalay. Di ba? May knowledge ka nga, wala kang understanding. Paano mo i-apply? Ang hirap. Di ba? Para kang bumili ng TV, pero hindi mo binasang manual, binuksan mo na lang. Magkakaproblema ka nun. A110 pala, galing Japan. Hindi Autobolt. Di ba? Alam mong nakakita ka na nga ng TV, mayroon kang may knowledge ka sa TV, pero hindi mo alam kung paano i-apply kasi hindi mo naintindihan. Kaya kailangan itong tatlong to, hindi nagkakahiwalay-walay. Hindi pwedeng knowledge lang at understanding, walang wisdom. Di ba? Kasi knowledge without application, ang sabi sa Bible, faith without work is dead. Kaya nga kailangan natin application ng ating faith. Yung ating knowledge, understanding, yung faith, naintindihan natin. Pag hindi natin to in-apply, it is dead. Diba? Pag meron ka namang knowledge at meron kang wisdom, wala kang understanding, chaotic yun. Magulo. Hindi mo alam kung paano i-apply. Diba? At pwede ka pang mapahamak. Kaya maraming ganyan eh. May knowledge sila, na-apply kagad nila, pero walang understanding. Ang nangyari, naging kulto.
Maraming church na ganyan, nagiging kulto. Kasi wala silang, hindi nila naiintindihan yung application. Nag-apply kagad sila, hindi nila naiintindihan yung salita ng Lord. Nagiging kulto. Ayan. Di man tayo yun, di ba? Amen. Wala sumagot. Amen. Kaya napakahalaga ng tatlong yan. Sana ito, kahit ito lang maintindihan nyo, solve na tayo, di ba? Solve na tayo. Next. Godly wisdom comes from God, focuses in eternal life, love, and humility. Kasi merong isa pa is worldly wisdom. Anong worldly wisdom naman comes from human pride and focuses on self, power, and temporary success. Amen. Next. Sabi dito, ask for it, yung wisdom daw, ask for it and buy it. Sabi, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives you generously to all without finding fault, and it will be given to you. Amen? Ask for it. Lord, I need wisdom. Search for it. Buy it. Diba? Kaya nga tayo bumili ng Bible eh. Kaya nga tayo nag-up eh, diba? Ngayon nga, libre na lang, up na lang. Kaya mo ibibili pa ba ng Bible? Bira na eh, no? Up na lang eh. Pero, at least nababasa tayo ng Bible. Diba? Kung may mga di tayo maintindihan, ask. Diba? Hindi naman ibig sabihin nag-ask ka ano ka na kagad. Wala ka nang alam. Lahat naman tayo dating walang alam. Kaya nga tayo nag-aaral. Diba? Kaya nga tayo nag-aaral mula elementary hanggang high school kasi wala tayong alam. Diba? Lahat pinag-aaralan. And, buy it. Ano sabi ng buy it? Pag sinabing buy it, bilhin? Bilhin daw wisdom? Di, magano tayo? Mag-invest. Mag-invest tayo sa wisdom, di ba? Kung gusto nating matuto sa financial, anong bibili natin? Diba? May mga libro na kay Peter, diba? May mga libro na ngayon na how to manage your finances. Kunyari sa love life, how to manage your love life. Diba? Maraming mga libro. Punta ka sa ngayon, lahat ng pangangailangan mo, may magtanong ka, may makikita ka. Pero, mapiliin natin dapat yung mga author Christian kasi pag hindi Christian, iba yung kanilang worldview eh. 'Di ba? Iba yung kanilang worldview. Dapat tignan pa rin natin, 'di ba? Ito bang taong to? Sinulat niya ba to inspired ba siya ng salita ng Lord o inspired lang siya ng success niya, 'di ba? Kaya kailangan daw natin mag-invest. Pangalawa, pakibasa po. Do not sell it. Wisdom, instruction, and insight. Next. Listen to the instruction of the wise. Amen? Listen to the instruction of the wise. Paano natin malalaman kung sino yung mga wise person? Ano ba yung characteristic ng wise person? May bunga? Ano mga karakteristik? Godly, yan, isa sa dapat, ang wise person dapat maka-Diyos. Kasi, kung unang requirement is hindi siya malapit sa Lord, wala siyang Lord, yung kanyang wise iba, magiging streetwise yun. Yung ang tawag doon, manggagancho. Diba yung mga streetwise, ang tawag sa kanila, yung mga discarding, ang tawag sa kanila, mga discarding, scammer, hindi naman scammer. Basta may tawag sa kanila streetwise. Mga magagaling sa kalye. Next. Pakibasa po. Turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as silver, Amen. Sabi nga, malalaman mo ang isang value ng isang bagay kung naintindihan mo to. Diba? Bigyan mo ng ginto ang bata, tapon lang yan. Kasi hindi niya naiintindihan. Diba? Pero ngayon naintindihan, pag nakakita ng pera, peya. Buy. Ano sabi? Biye. Diba? Pero, bigyan mo yan ng ginto,
Hindi niya naintindihan yan. Hindi niya kita, hindi niya alam yung value. Pero pag binigyan mo si Bajek, alam na. Bibili ng ginto. Kumbaga kasi malalaman mo ang value ng isang bagay pag naintindihan mo. Di ba yung stock market, pag sa bahay, nung araw, pag nanon, ang daming lumalabas din sa mga letra dito, mga stock market. Ano ba yan? May mga green, may mga daw. Hindi mo naintindihan? Wala lang, sa'yo. Pero kung naintindihan mo yan, kumikita, alam ko na kung sino yung bibilin ko na stock. Kasi naintindihan mo. Kaya nga sabi nga, kung naintindihan mo isang bagay, malalaman mo yung value nito. Amen? Pakibasa. Then you will understand the fear of the Lord and find knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is blameless. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Amen. Sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of Holy One is understanding. Diba? Sisimula ang wisdom is to the fear of the Lord. Next. Partake it from the impartation of your spiritual covering. Ito, sabi sa Deuteronomy 34:9, makita natin dito, si Joshua, yung sa kanya pinasa na yung kanyang assignment. Tapos na kasing assignment ni Moses at pinasa na kay Joshua, 'di ba? Nagkaroon sila ng impartation. Nagkaroon sila ng ang tawag doon sa trabaho, pag-aalis na isa. May 1 month na pinapasa lahat ng trabaho. Hindi, may tawag kasi kami doon pag magre-resign ka, hindi ka pwedeng pag-resign na bukas wala ka, hindi ka na pwedeng pumasok. Hindi, meron ka pang 1 month leave kasi mag-hire pa sila at i-impart mo pa yung trabaho. Turnover yan. I-turnover mo lahat ng trabaho, 'di ba? Para sa susunod na kapalit mo, alam niya yung gagawin niya. Hindi pwedeng bigla mo siyang iiwanan sa ere na bigla ka mawawala. Kawawa naman yun kasi mga ngapa yun, mga ngapa. Kaya nga may proper turn, lalo na pag mga position is mga matataas. Kaya si Joshua, si Moses nagkaroon ng turnover, 'di ba? Si Joshua naging naging real estate agent. Kasi yung naging travel agency si Moses Siya yung nagbiyahe. Pero pagdating sa loob, sabi niya, ang trabaho mo na real estate agent kasi hati-hatiin na yung yung lupain ng Kanan, di ba? Ayun na yung kanyang turnover. Pag hinati mo to, ito yung magiging hati-hati May mga turnover. Grow in stature. Ano ba yung stature? Stature is the position in God. Status, position ng tao. Stature, position, is your position in God. It is how God perceive of you. It is being developed by responding right to all the dealings of God in our lives through faith and obedience. A person of stature will be great in the eyes of man. Amen? Sabi nga ni Pastor Wilbert, mas piliin nating maging mas maganda piliin natin na mas tama sa harapan ng Diyos kaysa tama sa harapan ng tao. Amen. Kasi ang magja-judge sa atin hindi tao. Ang magja-judge sa atin ang Diyos. Pero ngayon, natatakot sila sa judgment ng tao. Kaya ginagawa nila lahat para maging mabuti sa harap ng tao, pero hindi mabuti sa harap ng Diyos. Amen. Tapos pwedeen natin maging mabuti sa harap ng Diyos. Amen. Right position in God. Next. Si Job, di ko nababasahin. Pakita natin dito. Si Job is a blameless and upright. He feared and shunned evil. Sabi, siya daw blameless, upright. He was the greatest man among the people of the East. Diba? Kasi meron siyang fear of the Lord at blameless. Ang resulta nito ay he is the greatest man among the people of the East. Next. Ito na yung testing sa kanya. Diba? At ang Diyos mismo nagsabi sa kanya, diba?
Ang nagpatunay, ang nag-ano sa kanya, nag-vouch sa kanya. Diba gusto mo ba ikaw binabouch? Ay, ito si Jane, ano to? Sabi ng Lord. Blameless to sa harapan ko. Diba? Napaka, di ba, napaka-privilege na sabihan ka ng Lord na sa harapan niya, i-blameless ka. Next. Sa Genesis, sabi dito, pakibasa po, si Abraham. Then the Lord said, shall I hide from Abraham when I am not? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised. Amen. Sabi nga, we are a chosen people, a great high priesthood, di ba? A great nation. Umulan na ba? Mambo na. Babante kayo dito para di kayo maulanan. Amen. Si Abraham is a chosen. Bakit siya naging chosen? Because yung tinesya niya ang Lord, sumunod siya. Diba? Hindi naman yung ano eh. At alam ng Lord na susunod siya. Kaya siya yung pinili. Diba? Pinili. Next. A man of stature is somebody that is respected in heaven. Gusto ba kayo respeto kayo ng langit? Mas mabuting respetuhin tayo ng langit kaysa respetuhin tayo ng tao. Diba? At napaka-privilege na ang langit, kinikilala tayo. Kaya napakalaga, sabi nga dito, pag ang ating pangalan ay nasa Book of Life, yung respeto ng langit. Diba? Yung respeto ng langit. Ay dito, growing in wisdom and stature secures the favor of God and man. This will bring us breakthrough. Yan na, lumakas na po. And success, life, and ministry. Next. Luke 2:52. And Jesus kept increasing in wisdom and stature in favor with God and men. Next. Training and upgrading is pricey, but ignorance is more costly. Diba? Totoo naman eh. Diba? Ang training, it takes time, effort, money, diba? To upgrade. Kahit naman sa engineering eh, kung gusto mo mag-upgrade, kailangan mo mag-aral ulit. Kailangan mo maglaan ng oras, kailangan mo maglaan ng time, kailangan mo maglaan ng pera kasi kailangan mo mag-upgrade. Diba? Ano yung upgrading natin, Jay? Yearly yung convention. Lalo na sa mga professional, may mga convention yung mga yan. Tawag nila dyan, upgrading. At kailangan mo ng points para pag nag-renew ka ng license, titignan yung umattend ka ba ng upgrading mo bago ka i-renew yung license. Kaya ako, medyo wala. Kasi magastos talaga. Isipin mo, bawat convention nung araw, 6.5. Paano kung mga mga estudyante ka pa lang o bagong trabaho pa lang? Hirap. Diba ang hirap? Kaya nga talaga pricey ang upgrading. Pero, ignorance is more costly. Growth and development leads to success and upgrading is a center of it. Next. Ministering to the people in high places requires certain degree of success for God to bring us into a kind of ministry. Amen? Pag sinabi people in high places, wag agad nating isipin na mga, yun sa pinakataas na sa na kagad. Sa pinakatuktok na kagad. Kasi isip kagad natin, mga mayor, mga presidente, yun na kagad. Doon lang tayo sa marketplace natin. Sino ba yung mga people in high places sa marketplace natin? Sino ba yung mga people sa marketplace natin? Sino yung mga tao doon? Teacher? Student president? Di ba sila yung mga nasa high places? Sa trabaho, boss mo, manager, senior manager, director. Sila yung mga nasa high places. Huwag muna tayo kasing jumam kagad sa kasi mahirapan talaga tayo. Kailangan natin tumakbo muna na, para makausap si mayor, kailangan ko munang maging kagawad. Tatakbo muna sa pagkagawad. Huwag muna tayo doon. Medyo malayo na yon. Dito muna tayo sa marketplace natin. Di ba? Sino ba yung mga ma-influensya sa marketplace natin? Student council?
Tama ba? Sila yung mga impluwensya kapag nagsalita sila, makikinig yung mga estudyante. Di ba? Pag sinabi ng student council, magkakaroon tayo ng Bible study. Oh, di lahat susunod. Kasi sila yung mga ma-impluwensya. Kaya sila yung mga kailangan nating abutin. Tama ba? Tama. Ako, sisharean ko yung senior manager namin, ay senior manager ng isang section. Nakausap kami, pero di naman siya tumanggap. Pero okay lang. Pero nagkaroon ng enlightenment. Agree naman siya sa lahat ng sinabi ko, pero sabi ko, sir, gusto niyo bang tumanggap? Ayaw niya. Okay lang. Diba? At least, ayun yung pinakamataas na sa sharean ko, senior manager. Senior manager. Pero naman siya, okay naman siya kausap. Kaya, sabi nga, makakausap ko lang naman yun dahil, di ba, sa position ko rin. Di ba, bilang assistant, Jer, kasi walang money, Jer lang. Kasi pag money, maraming pera, manager, Jer lang, assistant Jer, nakausap ko yung senior money, Jer. Di ba? May pagkakataon kasi nagkakaroon kami ng, tawag dito, sa mga meeting, sa mga briefing, nagkakausap kami. Merong relationship. Diba? Merong relationship. Kaya sila yung mga people in high places sa ating marketplace. Sa inyo, sa community, sino ba yung mga kapitan? Yung mga chismosa, sila yung mga may influensya, di ba? Masharean mo yan, marami may masisharean yan, yung mga chismosa. Kasi sila yung mga madadaldal eh. Sila yung mga magkwento. Pero pag naging Christian yan, yung talent niyan, magagamit niya. Kaso nga sa mabuti na, hindi na sa pagkikismis. O, mas maraming share kasi maraming kakilala yan, maraming connection yan, mga chismosa. Totoo yan, maraming. Kahit isipin mo, hindi mo naman alam, ba't kabilang kalye na nachichismis pa yung pangalan ko? Kasi may mga chismosa. Diba? May connection niya sa kabilang barangay. Malalaman. Sila yung mga people in high places. Diba? Sila yung mga influensya. Huwag kagad tayo pumunta sa malayo. Next. What is success? Success is being unstoppable in doing and fulfilling the work of God has called us to do. Becoming the pattern to others to follow and leaving the legacy to the connection to continue. Next. Worldly success measures value through external accumulation like wealth, fame, status, while godly success defines achievement through internal faithfulness, obedience to God's will, and love for others. Pwede ba maging successful ang walang Diyos? Pwede, kasi kaya nga may worldly success. Diba? Pwede silang maging successful. Pero sabi ng nabasa ko, success without God is a postponed failure. Failure pa rin sa huli. Pinopostpone niya lang. Naintindihan nyo? Success without God is a postponed failure. Postpone lang. Na-delay lang yung kanyang failure. Pero pag natapos siyang buhay niya na walang Lord, failure. Kasi sabi sa Bible, aanhin mo man yung buong mundo, kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo, lahat ng mga na-achieve mo, useless. Failure pa rin. Kahuli-hulihan, failure pa rin. Kaya failure, tandaan nyo yan ha, word of knowledge yun. Basa ko lang naman sana yung copy break. Copy break. Pag mga ganun, maganda kasi yung magkakaroon ka ng revelation. Amen? Next. What do you need to become successful? Story ni Nehemiah. Si Nehemiah, under sila ng Persian Empire. Bali, na-exile sila. Sinakop sila ng Persian Empire. Na-exile sila sa Persia, Iran. Iran na ngayon. Ngayon, yung king nila, si Artaxerxes, pinapabalik na sila. Pero may favor ang Lord. Sabi, pagbalik nyo, tayo nyo ulit yung temple. Tayo nyo ulit yung temple. Binigyan sila ng favor ng Lord. Bakit? Bakit? Kasi meron ng prophecy na kailangan itayo yung temple sa panahon na yon. Dahil piniprepare na ang pagdating ng Messiah. After 400 years, dadating yung Messiah. Kailangan nandoon yung temple. Kasi si Jesus, pagbalik niya kasi, yung unang first coming niya, kailangan nakatayo yung temple. At
after 40 years, gigibain. Tapos, pagbalik niya ulit, di sabi ng mga Bible scholar, dapat meron ulit temple pagbalik ng ating Lord. Yung third temple, yung second coming niya. Kasi kailangan munang maupo yung Antichrist sa temple bago bumaba ang ating Lord. Ayun yung kailangan matayo ulit yung third temple. Kaya, ang ating timeline is yung baka petics kayo, wala pa yung temple. Petics muna ako. Ang natatayo yung temple sa kalagitnaan ng tribulation. Kumbaga, wag niyong asahan yun. Hindi natin makikita yun kasi kung pre-trib tayo, kukuhain na muna tayo bago tayo yung temple. Kaya wag niyong asahan na, wala pa yung temple. Hindi mo na ako mag-share. Hindi mo na ako magbabahagi. Ayun yung timeline ko, yung temple. Hindi natin makikita, baka hindi natin makita yun. Kasi kung pre-trib tayo, tatayo yun bago magtapos yung first half ng tribulation. Next, sabi dito, yan istorya ni Nehemiah. Ano yung purpose? God's overall purpose is to display His glory and love and goodness. He wants us a close relationship with people, peace on earth, and everyone to know Him through faith by C.S. Lewis. Next. Sabi, ito yung prayer ni Nehemiah. Diba? Kasi na-excel nga sila at yung prayer niya, sabi niya, alam niya kasi yung timeline kasi may prophecy si Daniel yung 69 weeks. Tama? 69 weeks na kailangan ma-fulfill yung pagbalik pag-unang coming ng Messiah. At alam ni Nehemiah na kailangan ma-fulfill yung prophecy at binigyan siya ng Lord ng desire para itayo ulit yung temple. Kasi nasiraan ng Babylonian Empire at sino-sino sumakop sa kanila. Yung first temple kasi ang unang gumawa si Solomon. Yan, si Solomon. Ngayon, itatayo ulit yung second temple. Nagpe-pray si Nehemiah para magkaroon ng stir up doon sa king ng Persia. Kasi siyempre isipin mo, king ng Persia, hindi naman Jewish yun eh. Wala naman siyang pakialam doon eh. Pero binigyan pa rin siya ng Lord ng desire para maitayo yung second temple. Next. Yan. Bibilisan na natin ng konti. Yan. Purpose is the reason of our existence. Once discovered, it will initially be depressed, but it will cause us to seek God for clarity and move in action. Amen? Our purpose in life, pag na-discover mo, nade-depress ka daw. Malulungkot ka. Bakit ka mo? Kasi hindi yun yung gusto mo. Katulad ni Jonah. Yung nalaman niya yung mission niya. Ayoko. Kahit sinong mga propeta, 'di ba? Yung nalaman niyang ano yung papagawa sa kanya ng Lord, kulang na lang mag-back out sila. Kasi alam nila yung bigat ng responsibilidad na sumunod sa Lord. 'Di ba? Lalo na yung mga propeta kasi pwede nila ikamatay. Isipin mo magsasabi sila ng against sa gusto ng hari. Di naman nila kunyari yung hari ng Israel. At yung pinasabi ng Lord, against. Kasi may ginagawang masama yung hari ng Israel. Ginamit yung propeta. Pwede niya ikamatay yun. 'Di ba? Ano yung pinagsasabi mo? Sa Lord ba talaga yan? Patayin mo yan. Kaya lagi silang, yung propeta nung araw, kala natin luxury yung buhay nila. Hindi. Hirap ng buhay nila. Kasi lagi silang nasa risk. Kasi lagi nilang tinutuwid yung mali ng mga nasa taas. 'Di ba? Ngayon, pag nagsabi kang sa gobyerno natin, papahuli ka. 'Di ba? Gagawan ka ng kaso. Hindi ka pwedeng lumaban. Pag may paglalaban ka, boboto ka dun sa impeachment ng no, gagawan ka ng kaso. Pero yung mga kakampi, hindi nila ginagawa ng kaso. 'Di ba? Kahit na may maleta nang nakita. Yun nga yung sasabi ko. 'Di ba? Mahirap kasing isiwalat yung katotohanan. It will risk your life. 'Di ba? Kaya pag nalaman natin yung ating destiny, hindi tayo matutuwa. 'Di ba? Pero sabi dito, doon yung it will cause us to seek God. 'Di ba?
Hindi naman yung purpose natin napakadali eh. Kailangan natin, kasi kag madali, sabi na, magyayabang lang tayo sa Lord. Ay Lord, di na kita kailangan, kaya ko to. Pero pag mahirap, Lord, kailangan kong tulong mo. Nagiging humble tayo. 'Di ba? Nagiging humble tayo. Nagiging humble tayo. Kaya, wag tayo ma-depress. Initial lang yan. Pero ginagawa lang tayong humble ng Lord. Next. Ito na. Binigyan na ng, hindi ko nababasahin kasi napakahaba nito. Binigyan na ng go signal ni King Artaxerxes si Nehemiah na bumalik na sa Jerusalem at itayo na yung temple. 'Di ba? Alam na ni Nehemiah yung purpose niya. 'Di ba? Na i-rebuild yung temple for the coming of the Messiah. Next. Yan. Yan, sige pa. Passion. Ano ba yung nagkaroon ng passion is released when the purpose is clear. It will make us bold and unstoppable. 'Di ba? Ang passion, marubdob na desire doon sa binigay sa iyo ng Lord na assignment. Yung assignment ba natin talagang, alam ba natin assignment natin una? Kung alam natin assignment natin, may passion ba tayo na magawa yung assignment natin? Ano ba assignment natin? Ano ba assignment natin sa Lord? Go and make disciple in every nation, baptizing them in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba? Teaching them what I've commanded to you. Hanggang saan yung passion natin doon? Hanggang saan yung intense, sabi dito, God-given desire to honor God doon sa kanyang huling habilin. Napakahalaga yung huling habilin ng ating Panginoong Hesus, ha? Sa lahat ng namamatay, pag namatay ang isang tao, yung huling habilin napakahalaga. Yung ating bumalik, hindi naman namatay ang ating Panginoon, nabuhay nga siya. Yung bumalik siya sa langit, mayroon siyang huling habilin. At ayun ang habilin niya. At lahat tayo, pagbalik niya, titignan niya kung ginawa ba natin yung assignment natin. Risha, sabi ng Lord, ginawa mo ba yung huling habilin ko? Sabi nga, haharap tayo sa Lord, i-judge tayo according to what we do. Kung ano yung ginawa natin, i-judge tayo. So, nagawa mo ba yung assignment mo? Diba? Sabi nga, may kanya-kanya tayong assignment. At yung ating universal assignment is, go and preach and make disciple in every nation. Amen? Kung di natin alam kung paano, ask, invest, buy. Diba? Watch na nga lang sa YouTube kung paano eh. Napakaraming mga series na kung paano mag-disciple. Kaso nga lang, walang passion kasi. Walang time. Diba? Walang time. Walang intense desire para gawin yung assignment natin. Next. Ito na. Pinabalik na sila para i-rebuild yung temple. Diba? Nagkaroon siya ng passion. Next. Provision. Ito. Sabi nga, vision propel us to action and God's is in charge of the provision. The Lord will surely provide for the vision. Sabi nga ni Pastor, if it is God's will, it is God's bill. Diba? Kung kalooban ng Diyos, siya magpro-provide lahat ng ating pangangailangan. Kalooban ba ng Lord na i-preach ang kanyang salita? O sabi niya nga, siya nga yung nag-utos eh. Kalooban niya yon. Kaya kung kalooban niya yon, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Amen? Hindi lang naman, kasi pag sinabi pangangailangan, unang isip agad natin, financial na kailangan. Diba? Ang daming pangangailangan para ma-preach ang gospel. Next. Mahaba kasi to. Yan. Yung kwento kasi noon, si King Artaxerxes, sabi niya kay Nehemiah, sige na, pumunta na kayo. At ito ba, mayroon akong pabaon. Hindi lang sila pinabalik sa Israel. Binigyan sila ng pabaon. Binigyan sila ng travel pass. O, ito yung letter. Lahat ng daanan yung mga city-city, pakita nyo lang itong travel pass nito, palilagpasin na kayo.
Walang ano sa inyo, tawag dito? Mang-stop sa inyo, walang mag-ano sa inyo, walang mag-checkpoint sa inyo. Basta pakita nyo lang 'tong travel pass nyo. Next, resources, pinadalan din sila nung anong pangangailangan nila. Sabi, ito kung anong mga pangangailangan nyo, pagkain, tao, mga, anong lahat ng gamit na kailangan nyo para ma-rebuild yung temple. Kasi, ang problema, ipupuntahan nila, desolate, ruin. Kailangan nila ng mga gamit, kumbaga sa mga truck, sa panahon natin, mga traktora, mga MMDA, lahat ng kailangan nila para ma-rebuild yung temple. Pinadala ng hari ni Artaxerxes at security personnel na yun. Meron pa silang bodyguard. Kasi may resources na dala, kailangan may bodyguard kasi baka may mga bandit o mga pirata sa daan na pwedeng kuhain yung gamit nila. Isipin mo, dahil kalooban ng Lord, lahat ng bagay ay nagkakaayos-ayos. Amen? Yan, tatlong nakuha ni Nehemiah. Next. Plan. Sabi dito, ang plano nila is matayo ito ng ilang araw. Ilang araw ba? 3 days? Di, si Jesus yun eh. Di ba, meron silang set of time at ano yung result? Kailangan kasi, pag sa isang rebuilding, kailangan ng plano. Meron ba dito nagtayo ng bahay na walang plano? Sabi ni Foreman, tayo mo na yan. Walang plano? Magastos yun. Ang bahay na walang plano, magastos. Kasi ulit-ulit ang trabaho. Ay, mali pala. Itumba ulit yan. Mali yung size ng poste. Sipin mo, nakapag-poste na, tapos mali pala yung size ng poste. Di uulitin mo na naman. Di ba? Gastos nun. Kailangan talaga, bawat trabaho, pinaplano. Di ba nga, may andang sa planning, leading. Di ba? Meron kaming ganyan sa trabaho eh. Parang iano mo para makuha mo yung final product mo. Kasama yung napakalaga yung planning. Yan yung mga umpisang trabaho mo, magplano. At bago mo execute, kailangan double check, triple check yung plano. Kung pasok ba sa lahat ng standard. Di pwedeng yung basta-basta na lang. Lalo na kung medyo critical, may mga taong mag-occupy. Next. People. Sabi dito, sa isang trabaho, isang pagtatayo ng isang temple, hindi kaya ng isang tao. Kailangan ng mga tao. Kailangan ng mga workers. 'Di ba? Kasi kung tatayo ka ng bahay, isa lang worker mo, it takes time. Siya maghahalo, siya magpapalitada, siya magbubuhos. Ilang taon kaya bago matapos? Kung isang tao lang. Kaya effort to ng maraming mga tao. Diba? Pag tagtayo nga, libo-libong ng tao nagpupunta eh. Kanya-kanyang trabaho. Kaya kailangan ng people. Na tao. Next. Binigyan kasi sila ng mga tao ni King Artaxerxes. Next. Success is not a solo project. It requires people and their cooperation to make it happen. Hindi tayo one-man band. Diba? Hindi tayo, kaya ko na to. Mahirap yun. Kailangan mo, lalo na kapag naging leader ka na. Diba? Mapuprostrate ka pag walang sumusunod na tao sa'yo. Nangyari na ba sa'yo, Pastor? Walang sumusunod na tao? Uwian na lang. Tatanggal ko. Kasi wala namang pakinabang, di ba? Ako, pinauwi ko. Pag walang ayaw magtrabaho. Pinauwi kasi ayaw nga magtrabaho. Kaya, napakahalaga ng cooperation to make it happen. Paano makikipag-cooperate yung tao? Dapat isa lang yung desire nyo. Isa lang yung goal nyo. Kasi pag walang goal, walang motivation, walang magtatrabaho. Pero pag meron kayong goal, nakita niya yung plano, mamotivate yung tao na ang hirap kasi magtrabaho nang walang plano. Diba? Parang nakakapagod. Nakakapagod magtrabaho nang walang plano. At nakakapagod lalo kung mag-isa ka. Amen? Potential. Amen.
Ano ba yung potential? Ano ba yung kakayanan ng tao? Ito yung builders of wall. At makita natin dito, makita na baba mo ng konti. Tinawag dito yung mga tao sa Jericho, yung mga son of Sakur, sila daw gagawa ng fish gate, yung sons of Hasenaya. Kumbaga meron na silang kanya-kanya, sila daw gagawa ng mga bolts and doors, bars. Ang son ni Uriah, sila naman yung gagawa ng mga next section. Kumbaga meron ng kanya-kanyang task, bawat family. At hindi lang naman niya binibigay yan dahil, ito, si Sakur, kung ano yung ano nyo, porte nyo. Kung saan kayo magaling. Specialties. Diba? Ano yung skill mo? Tatanungin ng boss. Kaya pag may mga tao, ano yung skill mo? Pintor po ako. O sige. May martilyo doon, tsaka pako. Kumuha ka ng cabinet. Tingin mo, maayos maging trabaho niya. Sabi ng isa, ikaw anong trabaho mo? Plumber po ako. O sige. Ito, mag-welding ka dito. Kung baga bibigyan mo siya ng ibang trabaho na wala siyang kakayanan. Ito, plumber ka. O sige. Doon ka sa electrical. Magpalit ka ng breaker doon, tsaka contactor. Baka wala pang 1 minuto, patay na yung tao. Na kuryente na kasi hindi niya alam yung ginagawa niya kasi tubero siya. Kumbaga, itong mga tao na to, binigyan tayo ng Lord ng kakayanan para i-distinguish kung ano yung mga kakayanan para mailagay natin sila sa tama. Amen? At huwag tayong magreklamo. Pag ina-assign tayo ni Pastora, minsan ako reklamador din ako eh. Lalo na kapag medyo, sorry Lord, medyo kapit sa oras, yung mga biglaan. Kasi ayoko nabibigla, ayoko nagugulat. Pero, kailangan pa rin maging flexible. Diba? Maging flexible. Doon nakikita kung how we react under pressure. Yung mga tanong sa pag nagtrabaho kayo. How do you handle pressure? Diba? How do you react under pressure? Next. Yan, mahaba yan. Pinakita dito yung iba-ibang mga family at iba-ibang trabaho nila sa temple. Bandami, no? Isa-isayin natin yan, no? Repair section. Diba? May kanya-kanya silang trabaho. At naniniwala ako na hindi porket yung isa ay ganitong trabaho, sabihin ng isa na mas mahalaga ako kaysa sa'yo. May kanya-kanya tayong hindi matatayo yung temple kung wala ang isa't isa. Hindi na matatayo ang church kung wala ang isa't isa. Hindi mag-a-advance ang kingdom ng Lord kung wala ang isa't isa. Hindi pwede lahat pastor. Imagine niyo lahat ng pastor, sabay-sabay tayo dito lahat. Tayo po ay mag-preach sabay-sabay, wala po makikinig, lahat tayo pastor. 'Di ba mahirap? Kumbaga hindi yung ano man yung kalagayan natin. Hindi yan yung dahilan para sabihin natin, hindi kasi nasa kayo eh. Hindi ko magagawa yan kasi kayo lang yung hindi. Lahat tayo may kanya-kanya tayong assignment, may kanya-kanya tayong trabaho. 'Di ba? At hindi pwede sabihin natin na trabaho ni Zoe bilang technical mas mahalaga sa trabaho ni Cloud na naggigitara. 'Di ba? Kung wala isa't isa, hindi magko-complement ng isa't isa. 'Di ba? Hindi tayo magiging maayos yung ating worship. 'Di ba? Hindi natin magiging maayos yung ating celebration. Next. Sabi, the people involved in the work use and maximize their potential. Everyone had a mind to work. Amen. Sa Nehemiah 4:6, so we rebuilt the wall till all it reached half of its size, for the people work with all their heart. Next. Wala na. May karugtong pa yan. Sa online na lang. Siguro medyo mahaba-haba pa rin yun. Pasensya na, medyo kasi hindi na natin binasa, masyadong mahaba na yung mga kwento-kwento doon sa kay Nehemiah. Baka abutin tayo ng alas 10. Ano, basta ba? 9 o'clock, sakto. May tanong po kayo. Naniniwala ba kayo na pagdating natin doon, di ba, hindi naman tayo kasama sa langit eh. Bababa ang New Jerusalem eh. Wala ba kayo na
na may trabaho pa rin tayo. Hindi natatapos yung trabaho natin sa Lord. Yung ating, pero naniniwala din ba kayo na mayroon tayong posisyon doon? May mga posisyon tayo doon. Kasi, bakit? Paano ko masabi may pang posisyon? Di ba sinabi yung kay Jesus, sabi yung nanay ewan ko, isang disciple, kapag ikaw naghahari na, gawin mong kanang kamay si yung anak ko yung isa, gawin mong kaliwang kamay yung anak ko Ang sabi ng Lord sa kanila, yung nire-request nyo, matindi yan. Pag sinabi mo kasing kanang kamay, power yan, military force yan. Kaliwang kamay, administration. Pag isa sa isang hari, pag sinabing kanang kamay ng hari, more on military, military section yan. Kumbaga, yan yung kanang kamay ng At, kaya sinabi ni Jesus na, bakit, kaya nyo bang inumin yung cup? Yung responsibility kasi yun, ibig sabihin. Kaya may kanya-kanyang responsibility, meron kanya-kanyang hierarchy. At, yung niniwala ako na ano yung magiging posisyon natin, depende yan sa naging pagsunod natin dito sa lupa. Diba? Kung paano tayong sumunod. Diba? Paano tayo sumunod sa salita niya. Amen. Amen. Tayo po ay yumuko na at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na patuloy, Lord, na ibinigay po sa amin. Thank you, Lord, sa mga revelation mo po, Panginoon. Naway, hindi lang namin ito, Lord, na magkaroon ng knowledge. Maintindihan namin ito, Lord, at napakahalaga, Panginoon, na ma-apply namin ito, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I-bless mo, Lord, ang bawat isa. I-bless mo, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Yung lalo na, Lord, mga mahal namin sa buhay na naiwan sa aming tahanan. Kung ano man, Lord, yung kanilang pangangailangan. Financially, spiritually, physically, Lord. Maraming salamat sa kagalingan. Thank you, Lord, sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo sa strength. Sa aming mga trabaho, Lord, maraming salamat. Sa mga estudyante, maraming salamat sa school na maging good influencer sila, Panginoon, sa kanilang mga school. At maraming salamat, Lord, sa mga assignment namin na magawa namin, Lord, ito na may passion, Panginoon. Maraming salamat po. I-bless mo, Lord, ng aming pastora na sa Malaysia. Kung ano man, Lord, yung kanilang upgrading. Maraming salamat, Lord, na increase mo, Lord, ang kanilang kapasidad na mag-receive, Panginoon, ng iyong word upang ma-download po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen.